Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post Masang Pilipino. Pahayag ito ng isang Catholic Bishop. Bishop Lagumbay tumugon sa pahayag ni Father Flavie Villanueva hinggil sa pulburon bilang kabuhayan. Nagbigay ng reaksyon si Bishop Joseph Lagumbay sa pahayag ni Father Flavie Villanueva na may ilang sangkot na sa illegal na pulburon na napipilitang pumasok dito bilang kabuhayan upang matustusan ang, pasensya na, magulo, maingay sa aking may house construction, upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Sa kanyang tugon, gumamit ang obispo ng rhetorical na tanong. Sabi niya, so, kawawa naman pala yung mga adiktos kasi nawawalan sila ng hanap buhay na makakatulong sa pamilya nila upang ipakita ang panganib ng pagtingin sa illegal na gawain bilang lehitimo mong pinagkakitaan. Lininaw niya na hindi dapat gawing katanggap-tanggap ang pagtutulak ng pulburon habang kinikilala ang mas malalim na problemang dulot ng kahirapan at kakulangan ng oportunidad. Binigyan din niya ang pangangailangang tugunan ang ugat ng problema sa pamamagitan ng rehabilitasyon at alternatibong kabuhayan. Okay. So, mayroong tinignan ko ang Facebook page mismo ni Bishop Lagumbay, nag-follow na ko sa kanya. Ito, ipinost niya, yung salita mismo ni Father Flavie Villanueva. Ganito ang sabi ni Father Flavie, may mga kilala ko, nagbebenta ng 3 sachet. Sachet na pulburon ha. Kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos. Times 3, yan ay 150 pesos. Pambaon po nila yan sa mga anak nila. So, hindi talaga usaping pang pulburon addict, usaping pang tawid sa kahirapan. Ibig sabihin, gina-justify ni Father Flavie na okay lang magbenta ng pulburon. Pabayaan natin yung mga mahirap. Kasi para makasurvive sila, okay lang sa akin yun. Ganon ang pananaw ng Father Villanueva. So, bagay na tinututulan ni Bishop Lagumbay, hindi. Kasi kung pabayaan natin yan, dahil pobre, benta. Mapagbentahan nila, kabataan ba yan o kahit sino. Kung nakahit-hit at alam mo naman ang epekto ng pulburon sa utak ng tao, yun, nakakagawa sila ng masama. Paano mo ma-justify yung nakagawa ng masama, pinabayaan mo, magbenta dahil sa kahirapan, ang daming paraan para kumita ng pera. Naranasan ko ring naging mahirap. Kahit anong, sabi nga ng nanay ko nung malilit pa kami, mga anak, kahit gaano tayo kahirap, sabi ng nanay, mag-aral kayo, igagapang ko kayo, sabi niya. Kahit gumapang ako sa lupa, gagawin ko ang lahat para makapag-aral kayo. So kitang-kita namin ang aming nanay, trabaho ng trabaho. Ang tatay ko, wala. Kung bakit walang tatay ko, isang kwento na lang. Nanay lang namin ang nagpalaki sa amin. Sa hirap ng nanay namin, tinutulungan namin, marami akong napagdaan ng trabaho. Nagtinda ako ng ice candy, nagtinda ng pandesal. Sa aming bayan, sa Bangar, La Union, gumawa ako ng habol sa Bisaya, yung Ilocano blanket. Grade 5 pa lang ako. Napilitan akong magtrabaho. Nung nag-aral na ako, nag-working student, nag-janitor, kung ano-ano lang trabaho yan. Kaya yung kahirapan,
Basta ang tao magtrabaho lang, walang magugutom, kung tamad magtrabaho, magpapawis, magbenta na lang ng pulburon dahil mas madali para lang maitawid. Kami, no way, hindi tama yun. Para kay Father Villanueva, tama daw yun pabayaan lang daw natin. Tingnan natin ang mga nag-comment dito mga comments. Tisay Sigong, tama yung pananaw sa buhay ni Bishop. Ray Talbe, pulburon addictos choose to be addictos, but victims do not choose to be victims of addictos. Correct. Pugad Lawik, just a question, is Kian a saint o martyr? Ruben Gian, maraming nagtutulak ng pulburon, kaya mas marami ang mga adiktos. Pero mas kawawa po ang mga nabibiktima nila. Itong ibang pari nagpapakita na wala silang disiplina, pinapadama pa nila sa mga nagtutulak ng pulburon at mga adiktos, prinoprotektahan nila ang mga ito. Brothers, ayan, kung ganyan ang pananaw ng ilang pare na okay lang pala magbenta o gumamit ng pulburon dahil sa kahirapan, baka matulad tayo sa Mexico na talamak ang pulburon. Sigurado ang daming bangag sa daan. Diba? Demetrius, opo, kasi praise the pulburon instead of praise the Lord. Orlando Francisco, Father, pag ang tao pumasok diyan sa pulburon addictos, Lord shall enter the kingdom of heaven. Salamat po, Bishop Lagumpay. Susunod na ako sa iyo. May mga matitinong bishop talaga. Hindi pare-parehas. Ang ating mga kaparihan at kaobispuhan, wag nating i-generalize. One of a kind lang itong si Father Flavi Villanueva. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan mo og yero? Mga atop ni siya karon. Ang ipatindog nga balay. So mao na ni ang iyang atopan. Ano tadi ba? Ano be? Sumbakan ko ko. Sumbakan ba ko? Og karon human na gyud sa pag-atop ang gihatag namo nga yero, so dili na gid sila maulanan kay maayo na nga tan-awon ang yero nga nakaatop. Pasalamat sa gihatag nga tabang sa sin kay kun pagpalit lang sa atop lisod jud kay ang among paningkamot tama na gid sa kaon na biya kana atong mga eskwela
Dako gid akong pasalamat sa Ginoo nga naagi hinabang nga nakaabot nga tabang nga pinagi sa pagtabang sa usa ka tawo sa atok nga kuan kini ang gihatag sa mua. Ginoo nga labtan mi sa tabang kay wala man kita lain pasalamatan og naapay ta sa kalibutan kay ang kitang tawo wa man kita mahibok wa gid ang Ginoo. So salamat kaayo.